Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Mahilig ka ba sa social media katulad ng Facebook? Isa ka ba sa mga taong mahilig mag-add ng mga random na tao sa platform na ito? Nakakasiguro ka bang kilala mo ang kausap mo sa social media? Sa ating kwento ngayon, Facebook nga ang naging paraan ng dalawang OFW sa ating kwento para hindi sila mawalay sa kanilang pamilya at lagi nilang makakausap. Ito nga habang sila ay nagtatrabaho sa malayong lugar. Sa pamamagitan din ng social media, ang mga Pinay na ito ay may nakilalang lalaki o bago nilang inspirasyon. Mga lalaki na ang pangako sa kanila ay pag-ibig. Pero ang pag-ibig na inakala nilang magtatagal ay magtatapos pala sa isang madugong krimen. Walang buhay, hindi na makilala at nagkalat ang mga labi. Ganyan didatna ng isang employer ang kanyang Pinay na manggagawa sa inuupahan nitong kwarto sa Taiwan. Nagulat nga ang buong Filipino community sa Taiwan dahil sa malagim na krimen na nangyari sa ating kababayan. At ang mas nakakagulat at nakakakilabot pa, kapwa Pinay niya din ang may gawa ng krimen sa Pinay. Ang Pinay na biktima ay kinilalang si Michelle Zelda, 36 years old. Si Michelle ay ipinanganak ng March 2, 1987 sa Mindoro. Siya ay bunso sa 4 na magkakapatid. Mabait, masipag at mapagmahal. Ganyan ilarawan si Michelle ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Kalaunan, nakapagtapos si Michelle ng pag-aaral at agad nagkaroon ng trabaho. Noon pa man, tumutulong na si Michelle sa kanyang pamilya. Masaya ang kanilang buong pamilya dahil lahat sila ay nagtutulong-tulong para sa ikabubuti ng buong pamilya. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon naman si Michelle ng karelasyon. Ang pag-iibigan ni na Michelle at ang lalaki ay nagbunga naman ng 3 mga anak. Subalit paglipas ng mga taon, naghiwalay din si Michelle at ang ama ng kanyang mga anak. Dahil dito, mag-isang itinaguyod ni Michelle ang kanyang mga anak. At para maibigay ni Michelle ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak, nagdesisyon siyang magtrabaho abroad. Ito ay kahit alam niyang mawawalay siya sa kanyang pamilya at buong tapang niya ngang hinarap na umalis papuntang Taiwan ng taong 2015. Ayon nga sa datos, December 2023, tinatayang nasa 150,000 hanggang 160,000 ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa bansang Taiwan. At isa na nga si Michelle dito. Siya ay nagtatrabaho bilang isang factory worker sa isang kumpanya sa Taiwan. Bukod doon, kapag day off ni Michelle, nagsa-sideline siya bilang tagalinis o di kaya naman ay tagapag-alaga ng mga bata. Masipag si Michelle at tila ba hindi niya nararamdaman ang pagod sa pagtatrabaho. Lahat nga ng pagod ay tinitiis ni Michelle para lamang makapagbadala ng pera sa kanyang pamilya at mabuhay ang kanyang mga anak. Habang nasa Taiwan, naging libangan ni Michelle ang paggamit ng social media apps tulad nga ng Facebook. Bukod doon, madalas din gumamit si Michelle ng TikTok. Maraming video ang ina-upload ni Michelle tungkol sa kanyang araw-araw na buhay sa Taiwan. Taong 2021, nang may nakilala naman si Michelle na isang lalaki online. Ang lalaki ay kinilalang si Mark Dave Velasco, 30 years old. Siya ay isang Pinoy at kapwa OFW ni Michelle. Si Mark ay isinilang naman ng March 15, 1994 sa Batanes. Taong 2017 naman na nagpunta si Mark sa Taiwan para magtrabaho. Agad na napamahal si Mark kay Michelle dahil maalaga ang babae. Sinabi naman ng Pinay kay Mark ang tungkol sa kanyang mga anak. Sumagot naman si Mark kay Michelle at sinabing tanggap niya ang mga ito. Makikita nga sa mga larawan ni na Michelle at Mark, masaya ang kanilang relasyon. At para nga makatipid sa kanilang gastusin, nagsama na sa isang kwarto ang dalawa. Subalit sa pagdaan ng panahon, unti-unti nang nag-iba ang lahat. Lumabas na kasi ang tunay na ugali ni Mark na siya ay sobrang selosong boyfriend. Hindi pinapayagan ni Mark si Michelle na makipagkita o makipag-usap sa ibang mga lalaki. Sumunod naman ang Pinay sa kagustuhan na ito ng kanyang boyfriend. Dahil nga, mahal na mahal niya si Mark. Pero syempre, ang lahat ay may hangganan. Minsan kasi, hindi na kinakaya ni Michelle ang pagiging paranoid ng kanyang boyfriend. Kaya naman, July 6, 2023, matapos ang isang dekada sa Taiwan, nagbakasyon si Michelle sa Pilipinas. Binisita ni Michelle ang kanyang pamilya at pagkatapos ay agad din bumalik sa Taiwan para magtrabaho. July 18, 2023, nagtaka ang mga katrabaho at employer ni Michelle dahil hindi ito pumasok sa kanyang trabaho. Ang alam nila,
Hindi nga ugali ni Michelle na basta-basta hindi pumasok na walang abiso. Kaya naman nagdesisyon na ang employer ni Michelle para siya ay i-check. Agad na nagpunta ito sa inuupahang kwarto ng Pinay. Kumatok ang employer ni Michelle sa kwarto pero walang sumasagot. Sinubukan namang pihitin ng employer ang doorknob ng pinto at ito pala ay bukas. Pagpasok ng employer, nakita niya ang mga bakas ng dugo sa loob ng kwarto. At nang nilibot pa niya ang kanyang mata, natagpuan ng employer si Michelle. Pero ang Pinay ay nakita na niyang walang buhay. At ang mas ikinagulat niya pa, ang labi ni Michelle ay nasa hindi kaaya-ayang itsura. Hiwalay at nagkalat sa iba't ibang parte ng kwarto ang labi ng Pinay. Agad namang tumawag ng pulis ang employer para i-report ang krimen. Ayon sa investigasyon, isang araw nang nasawi si Michelle. Napag-alaman naman na nawawala ang cellphone at pera ng biktima. Kaya para sa mga pulis, ang unang anggulo na kanilang tinitingnan ay pagnanakaw. Subalit kung pagbabasihan ang sinapit ng Pinay, masasabi na may malaki at personal na galit ang may gawa ng krimen sa kanya. Napag-alaman din na ang ginamit ng sospek sa pagpatay ay isang malaking kutsilyo na ginagamit umano sa pagpatay ng karning baboy. May indikasyon din na sinubukan ng sospek ng krimen na i-flash ang mga ebidensya sa inodoro. Teorya ng mga pulis, maaaring itinapon ng sospek ang ibang labi ni Michelle sa malalaking trash can sa lugar. At pagkatapos, maaari umanong bumalik ang sospek para linisin ng kemikal ang kwarto. Sa tingin nila, dinala ng sospek ang pera at cellphone ni Michelle bago tuluyang tumakas. At habang ang nag-iimbestiga, nalaman din sa investigasyon na kasama ni Michelle sa kanyang inuupahang kwarto ang kanyang boyfriend. Subalit hindi natagpuan ng mga pulis ang lalaki sa kwarto at hindi din nila ito makontak. Ang lalaki nga na tinutukoy ng mga pulis ay walang iba kundi ang Pinoy boyfriend ni Michelle na si Mark. Dahil dito, naging person of interest si Mark sa krimen dahil siya ang huling kasama ng biktima. Makalipas naman ang ilang araw, nahanap na ng mga pulis si Mark. Dinala ang Pinoy sa presinto para sumailalim sa interogasyon. At hindi naman itinanggi ni Mark na siya nga ang pumatay kay Michelle. Ikinuwento din ni Mark sa mga pulis ang pangyayari ayon sa kanyang sariling bersyon. Ayon kay Mark, July 17, 2023, nagkaalitan sila ni Michelle dahil may pinagseselosan siyang lalaki. Sumagot naman ang Pinay na wala siyang kinakausap na ibang lalaki. At sa inis umano ni Michelle, sinabi niya kay Mark na sila ay maghiwalay na lamang. Hindi naman nagustuhan ni Mark ang kanyang mga narinig. Kaya tinulak ni Mark si Michelle at sinakal ito. Maya-maya pa, sinaksak naman ng Pinoy ang kanyang kasintahang Pinay. Wala daw umanong intensyon si Mark na ihiwalay ang labi ng biktima pero wala daw siyang choice na mga panahon na iyon. At dahil sa kanyang extrajudicial confession, kinasuhan si Mark ng murder, pananakit at distraction para sa ginawa niya sa labi ni Michelle. Ikinilong ang suspect habang naghihintay ng trial. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ni Michelle sa sinapit ng babae sa kamay ng taong nangako sa kanya na siya ay mamahalin. Nauiwi ang abo ni Michelle kalaunan sa kanilang lugar at siya ay hinatid sa huli niyang hantungan. Ni minsan naman ay hindi humingi ng tawad si Mark sa pamilya ng biktima. November 9, 2024 ang naging unang trial ni Mark sa korte. Agad na napatunayang guilty si Mark at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa Taiwan. Kung sakali mang mabigyan ang Pinoy ng pardon, ipapadeport naman siya pabalik sa Pilipinas at may posibilidad na dito siya ikulong. Ang pangalawang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Sara May Kabitingan, 32 years old. Si Sara ay mula sa Davao City. Mabait, mapagbigay at madaling magtiwala. Ganyan ilarawan si Sara ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Mayroong asawa si Sara at 2 ang kanyang mga anak sa lalaki. Hindi naman nasabi pa kung maayos pa ang relasyon ni Sara at ang kanyang asawa o hindi na. At dahil sa hirap ng buhay, walang permanenteng trabaho ang asawa ni Sara. Kaya naman, pinili ni Sara na umalis at magtrabaho sa ibang bansa. Lalo na may mga pagkakataon na kahit na humihingi si Sara ng sustento sa kanyang asawa, walang maibigay ang lalaki sa kanya. At March 2016, isang mabigat ngang desisyon ang ginawa ni Sara. Nagtungo si Sara sa Saudi Arabia upang makipagsapalaran sa buhay at magtrabaho bilang domestic helper. At kahit na mahirap, nagsakripisyo si Sara para maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak.
Pagdating ni Sarah sa Saudi Arabia, masaya naman siya dahil swerte siya sa kanyang amo. At para kahit papano ay magkaroon ng libangan, gumamit si Sarah ng Facebook. Ang Facebook nga ang kanyang naging libangan habang malayo siya sa kanyang pamilya at sa tuwing siya ay nalulungkot. Hindi nagtagal, naghanap na din si Sarah ng mga bagong kaibigan sa Facebook. Lalo pang naging matatag si Sarah nang makilala niya ang isang lalaki sa Facebook. Maraming pinost si Sarah ng mga litrato kasama ang lalaki na kanyang inedit. Makikita talaga na masaya si Sarah at blooming na blooming dahil sa lalaki na kanyang kachat. Makalipas ang ilang linggo, kapansin-pansin sa Facebook ni Sarah ang kanyang status na engaged. Nagtaka naman ang kapatid ni Sarah na si Jean sa nabasa niya sa Facebook account ng kanyang kapatid na si Sarah. Kaya naman, dali-dali siyang tumawag kay Sarah at tinanong niya si Sarah kung ano ang sinasabi niyang engaged sa kanyang Facebook. Sumagot naman si Sarah sa kanyang kapatid at sinabing, "Ate, may boyfriend na po ako. Nakilala ko siya sa social media. Inaya na niya po akong magpakasal kapag umuwi na ako dyan sa Pilipinas." Pinayuhan naman si Sarah ni Jean na wag basta-basta magtiwala sa mga nakikilala niya online. Dahil napakarami nga umanong manloloko na nagkalat sa social media. Pero kinontray iyon ni Sarah at sinabing mabait ang lalaki niyang nakilala at mahal siya nito. Ang lalaking tinutukoy ni Sarah ay nagpakilala sa kanya bilang Sander Martinez. Tibo noon mag-post si Sarah sa isang Facebook group na mga tulad niya na single mother. At sa nasabing ang Facebook group na ito, dito niya nakilala si Sander. Minessage siya ng lalaki para makipagkaibigan sa OFW na si Sarah. Ayon naman kay Sander, sinabi niya kay Sarah na siya ay single at isang dating sundalo. Sinabi din niya kay Sarah na marami siyang pagmamay-aring ari-arian tulad ng fish pond at farm. Nagsisend nga din si Sander ng mga picture kay Sarah tungkol sa ipapagawa ng lalaki na dream house. Sa madalas na pag-uusap ni Sarah at Sander, talagang napamahal na nga ang babae sa kanyang kasintahan. Kahit na nakilala niya lang ito online. Pero tutol ang pamilya ng biktima sa pakikipagrelasyon niya kay Sander. Muli na namang kinausap ni Jean ang kanyang kapatid na si Sarah para wag nang kausapin si Sander. Hindi naman nagustuhan ni Sarah na pinakikialaman siya ng kanyang pamilya tungkol sa lalaki. Kaya naman magmula noon, hindi na nagkwento pa si Sarah tungkol kay Sander, kay Jean at sa kanyang pamilya. Habang nagtatrabaho sa Saudi Arabia, isang masamang balita ang natanggap ni Sarah. Ang isang anak kasi ni Sarah ay may sakit at kailangang gamutin kaagad. Labis na nag-alala si Sarah sa kanyang narinig at gustong umuwi sa Pilipinas. Sinabi din ni Sarah kay Sander ang masamang balita tungkol sa kanyang anak. Nangako naman si Sander na tutulungan siya ni Sarah at naging kumpiyansa naman si Sarah dahil alam niyang tutulungan siya ng kanyang boyfriend. May 4, 2017 nang nakauwi na si Sarah sa Pilipinas. Pero imbis na sa Davao City dumiretso ang babae, nagpunta si Sarah sa Camarines Norte para makipagkita kay Sander sa unang pagkakataon. Namasyal at kumain sa labas sina Sarah at Sander. Masaya naman ang magkarelasyon dahil sa wakas ay nagkita na nga sila ng personal. Nakunan pa nga ni Sarah ang mga oras na magkasama sila ni Sander habang namamasyal. May 5, 2016 naman na nag-check-in sa isang motel sina Sarah at Sander. Noong una, hindi pumayag si Sarah na sila ay mag-check-in dahil meron siyang buwan ng dalaw. Malumani namang sumagot si Sander at sinabing, "Ayos lamang iyon sa akin dahil hindi naman iyon ang habol ko sa iyo." At dahil sa sinabi ni Sander, napanatag naman si Sarah kaya pumayag na siya na mag-check-in sa motel. Sa room 7, pinili ni Sander at Sarah na mag-check-in. Ayaw kasi ni Sarah ang unang kwarto na inalok sa kanilang magkasintahan. Nagyakapan at naglambingan ang dalawa sa loob ng kwarto. Maya-maya pa, umimik si Sarah at nagsalita na gusto na niyang magsama sila ni Sander sa iisang bahay. Dahil nga, mahal na ni Sarah si Sander. Iyon naman ay bagay na hindi kayang ibigay pala ni Sander kay Sarah. Napansin naman ni Sarah na hindi sumagot si Sander sa kanyang sinabi at itinanong. Sunod ay inutusan ni Sarah si Sander na ihatid na siya papuntang Davao City. Pero tumanggi si Sander sa gusto ng kanyang girlfriend. Sinabi ni Sander kay Sarah, "Ang mga katagang, hindi ako pwedeng umalis dito. May pamilya ako, may asawa at mga anak." Gulat na gulat naman si Sarah sa sinabi at narinig niya mula sa kanyang boyfriend. Ang alam kasi ni Sarah, single si Sander.
Kaya naman nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa dahil hindi makapaniwala si Sarah na niloloko pala siya ni Sander. Iginiit pa ni Sarah paano siya uuwi sa Davao naubos na niya ang kanyang perang dala-dala. Kaya umano siya dumiretso sa Camarines Norte para ihatid siya ni Sander sa Davao. Sa tindi umano ng galit ni Sarah, naglabas ang babae ng patalim mula sa kanyang pouch. Akbang sasaksakin na ni Sarah si Sander pero mabuti na lamang ay nakailag ang lalaki. Agad na nakuha ni Sander ang patalim na hawak-hawak ni Sarah. Nang pagkakataon na ito, inisip ng lalaki na uunahan na niya si Sarah bago siya mapatay pa ng kanyang kasintahan. Sunod ay inundaya ng patalim ni Sander ang walang kalaban-laban na babae. Hanggang sa tuluyan na ngang bawian ng buhay si Sarah. Sa pagkakataon na ito, hindi naman alam ni Sander ang gagawin sa labi ni Sarah. Lumabas si Sander ng kwarto ng motel at nagpa-extend ng ilang oras sa cashier ng motel. Sinabi ni Sander na bibili lamang siya ng pagkain. Tinanong naman si Sander ng cashier kung nasaan ang babae na kanyang kasama. Sumagot naman si Sander at sinabing natutulog lamang ang babae sa kwarto. Pero kinabukasan May 6, 2017, napansin ng cashier ng motel na hindi pa din nag-check out ang nasa room 7. Hindi din niya nakitang bumalik si Sander sa loob ng motel. Agad na inutusan ng cashier ang kanyang asawa para katukin ang mga guests sa room 7. Nang kumatok na ang lalaki, walang nagbubukas at walang nagsasalita mula sa loob ng kwarto. Kaya naman napilitan na ang lalaki na pweresahang buksan ang kwarto. Hindi inakala ng lalaki ang kanyang makikita sa loob ng kwarto. May nakita siyang isang labi sa ilalim ng kama. Agad namang tumawag ng mga pulis ang cashier sa motel at ang asawa nito. Hindi nagtagal, natanggap naman ng Dait Municipal Police ang tawag at agad silang nagpunta doon. Ay naman sa tawag, may krimen na nangyayari sa loob ng isang motel sa barangay Bagaspas. Positibo namang sinabi ng mga pulis na labingan ng isang babae ang nakita sa room 7. Naiwan sa loob ng kwarto ang mga gamit ng biktima. At isa nga sa mga na-recover ng mga pulis ay ang isang cellphone. Mula sa cellphone ng biktima, nakita ng mga pulis ang contacts at Facebook friends nito. Isa-isang sinenda ng mensahe ng mga pulis ang kaibigan sa Facebook ng babae para malaman ang kanyang pagkakakilanlan. May 3 tao namang nag-reply at sinabi ang pagkakakilanlan ng biktima. Hindi nagtagal, nalaman nga ng mga pulis na ang biktima ay ang OFW na kakauwi lamang mula Saudi Arabia na si Sarah. Agad din nilang kinontak ang pamilya ng biktima. Malungkot at gulat na gulat naman ang pamilya ni Jean nang nalaman ang masamang nangyari kay Sarah. Hinala naman ni Jean, isa lang ang may posibleng may gawa ng krimen sa kanyang kapatid. Ang lalaking nakilala online at naging boyfriend ng kanyang kapatid na si Sander. Natagpuan din ng mga pulis sa cellphone ni Sarah ang larawan niya kasama ang isang lalaki. At dito na nga nakalkal ng mga pulis ang totoong pagkatao ni Sander. Ang kanyang totoong pangalan ay hindi Sander, kundi Cesar Sulaivan, 48 years old. Si Sander ay ipinanganak ng August 28, 1986 sa Camarines Norte. Isang gwardiya at bodyguard ang lalaki at hindi sundalo tulad ng sinabi niya kay Sarah. Hindi nagtagal, sumuko naman si Sander sa mga pulis at inamin niya ang kanyang nagawang krimen. Ayon kay Sander, hindi niya sinasadya ang nagawa niyang kasalanan at hindi niya magagawang patayin ang kanyang pinakamamahal na babae. Iginiit ni Sander na hindi siya utak kriminal. Ayon pa kay Sander, nagulat na lamang umano siya nang kumuha si Sarah ng isang kutsilyo na dala-dala nito sa loob ng pouch. Agad namang nailipad ang labi ni Sarah sa Davao City at hinatid nga siya sa huli niyang hantungan. At dahil naman sa mga ebidensya at salaysay ng mga testigo, sinampahan ang lalaki ng kasong murder at ikinulong. Gayunpaman, nang dinggin ang kaso sa Dait Regional Trial Court ng August 1, 2017, mula kasong murder ay ibinaba ito sa kasong homicide. Ayon sa mga reports, pumayag si Sander sa plea bargain agreement na siya ay amin sa krimen kaya napababa ang kanyang kaso. Pumayag naman din ang pamilya ni Sarah na ibaba sa homicide ang kaso laban sa pumatay kay Sarah na si Sander. Kalaunan, napatunayan nga si Sander na guilty at siya ay hinatulan ng 10 hanggang 14 na pagkakakulong. Pinagbabaya din ang lalaki ng halagang 160,000 pesos sa naiwang pamilya ni Sarah. At magpahanggang ngayon ay naghihinagpis pa rin sa lungkot ang pamilya ng biktima. Masakit para sa naiwang pamilya ni Sarah lalo sa kanyang mga anak.
Si Sander naman ay kasalukuyang nakakulong at pinagbabayaran ang nagawa niyang kasalanan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!